Atensyon mga Filipino senior citizens, mga benepisyo na inyong makukuha dito sa NCSC Senior Citizen Community Care Center. Alamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta naman kayo mga ka-vlogs? Eto na ha! Alamin natin ano nga ba ang inyong makukuhang benepisyo dito sa Senior Citizen Community Care Center na itinatag po ng NCSC. Mamaya-maya, pakinggan nga natin ang NCSC tungkol dito. Pero bagong lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So, ito na nga po, no, mga Filipino senior citizens. Alam ko po, marami sa inyo ang hindi pa alam, wala pang knowledge, no? Wala pang kaalaman tungkol dito sa itinatag po ng NCSC na Senior Citizen Community Care Center sa inyong LGU or per province po ito, no? Per region. So, mga benepisyo na makukuha nyo dito, napakaganda naman po. So, narito, panoorin natin si Dr. Mary Jean Loreche, ang ating NCSC OIC Chairman, sa isang panayam. Kasama po natin ngayon via Zoom si Dr. Mary Jean Loreche, FPSP Officer in Charge and Commission Member ng NCSC. Magandang hapon po, Dr. Mary Jean. Magandang hapon po sa inyo, Amber at saka Jenny. Naririnig ba ako? Hapon po. Yes, Ayan, loud and clear. Nice to meet you po. Bilang isang ahensya po na humahaligi sa kapakanan ng mga senior citizens, isa po sa mga initiative ng NCSC ay yung mga iba't ibang programa po ng mga ginagawa ninyo na tulad ng Community Care Center, no? SC3C po ba ang tawag na? Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po yung SC3C at paano po ito nagsimula? Bago yan na Amber, gusto ko kayong pasalamatan sa pagkakataon na ito na kami ay maanyayahan sa inyong programa. Una po, gusto ko ring sabayan yung inyong paanyaya ng merienda. Masarap siguro at mainit-init ngayon ang halo-halo, di ba? Oo, diba? Siyempre, sugar overload yun para sa ating mga nakakatanda. So, ang tinatawag nating Senior Citizens Community Care Center or SC3C, ito yung napag-isipan natin sa ating komisyon. Paano ba natin ibababa yung ating mga programa sa mga nakakatanda? At alam naman natin na tatlo lang naman yung pinakamahalagang problema na kinakaharap nila. Una ay ang kalusugan. So, number one talaga yan na kanilang iniisip. Pangalawa yung security. As a matter of fact, Amber and Jen, meron tayong 2 kaso last week, no, na nabalita, violence against older persons. So, we want our elderly to be secure. Pangatlo ay yung kanilang tinatawag na livelihood opportunities. Kaya nga, gusto natin kasama sila. Sabi nga ng Pangulo natin, ang mga nakakatanda dapat kasama pa rin for nation building. Of course, of course. Napaka ano po niyan, no? Ito talaga ang pinag-uusapan natin ng mga problema ng mga senior citizens, no? Ano naman po yung mga ginagawa ng NCSC para matugunan naman po itong mga kinakaharap na problema po ng ating mga senior citizens? Para sa kalaman ng ating tagapagsubaybay sa inyong programa, Amber and Jen, ang National Commission of Senior Citizens, nung ito ay ginawang isang batas noon, kinreate by a law sometime in 2019, 11350, creating NCSC. 2 ang mandato niya. Una, policy making. Ibig sabihin, sisilipin, titingnan, i-review ang ating mga batas kung meron ba para sa nakakatanda. At tayo nagagalak, meron naman. Subalit, kailangang i-improve natin yung iba nito kasi it has to catch up with the changing times. Pangalawa ay implementation of programs. At heto nga, sabi ko, ang concept na ginagawa natin ng Community Care Center kung saan nakabahay yung lahat ng mga programa ng komisyon mula wellness, papunta sa ating tinatawag na livelihood opportunities, papunta yun sa sinasabi nating age-friendly citizen communities, no? As a roadmap of the World Health Organization. Kung titingnan natin, kailangan natin isang lugar. At heto
ito ang tinatawag nating one-stop shop o kaya convenience store-like approach. At merong batas kasi na tinatawag nating Senior Citizen Centers Act 7876. So ito namang batas na ito, hindi very clear kung ano talaga ang nilalaman dapat ng sentro. At sabi nga, para sa nakakatanda. So doon natin ipapasok lahat ng programa para sa kanila. In short, you want to know about mental well-being. You want to know and be interested sa sinasabi nating dementia care. Gusto nating malaman nutrition and lifestyle. Gusto natin yung ating tinatawag na social prescribing. Alam mo ba, Ember, na isa sa pinaka-common na dahilan kung bakit nagkakasakit ang matanda o kaya naman kung may sakit siya ay nagiging malala, no? Depression, isolation, loneliness is a factor. So meron tayong tinatawag social prescribing kung saan sila ay pwedeng magtipon-tipon. Napaka-importante nga niyan kasi yung social support din talaga, no? Kaya yung mga kahit kausap man lang araw-araw. Diba? Kasi tayo bilang mga working class, syempre busy tayo sa trabaho, diba? So naiiwan lang sa bahay ang mga kasamahan natin na may edad na. So uwi lang tayo sa bahay. Syempre kung kailan lang tayo makauwi, dun lang din natin sila makakausap. Pero sa kabuuan ng araw, kung hindi sila makakahanap ng kausap, mag-isa lang din sila, diba? Kaya maganda na may ganitong centers kung saan nakakabuo sila ng community at nakakilala ng iba pang mga senior sa kanilang lugar. Diba? Tsaka mga zumba-zumba, diba? Napaka-importante. Parang bigla ako nga masipag mag-zumba sa may Marikina. Oo, dahil yung mga yung mga senior citizens na exercise na, nagkakaroon pa ng ng socialization opportunities, no? So ayan po, no, mga lolo at lola, itong Senior Citizen Community Care Center na itinatagpo sa ilalim ng NCSC ay naglalayong magbibigay po ng livelihood program, no? Hanap buhay po para sa ating mga nakakatanda. And pangalawa, protection po para sa pang-aabuso para sa ating mga nakakatanda. Dahil marami po talaga, no, ang mga nakaranas po ng pang-aabuso dito sa ating mga senior citizen na hanay. Kung nakikita nyo po, napapanood sa mga balita, marami po mga biktimang senior citizen ang nakakaranas po ng pang-aabuso. And nakakalungkot, no, yung iba humahantong po sa pagpanaw, no? So, mahalaga talaga ito community care center kahit pa paano po magkakaroon kayo ng mga bagong kaibigan, interaction sa komunidad, hindi kayo maboboard, no? And magkakaroon pa kayo ng hanap buhay at iba pa mga benepisyo. So ilan lamang po yan sa mga mahalagang benepisyo po na inyong makukuha sa community care center na itinatagpo ng NCSC. Ang ating nalalaman, no, na merong senior citizen community care center ay dyan po sa Malaybalay City sa probinsya po ng Bukidnon, no? Meron dyan Senior Citizen Community Care Center. Kung hindi tayo nagkakamali, nasa City Hall po ng Malaybalay City, Bukidnon. So sa mga taga Bukidnon, pumunta kayo dyan, bumisita kayo at makapag-inquire kayo hinggil nga po sa iba pang impormasyon tungkol dito sa Senior Citizen Community Care Center. At sa iba pang mga probinsya, mga region, sigurado tayo meron dyan as long as meron pong NCSC Satellite Office per region po, no? Meron yung mga Community Care Center para sa ating mga nakakatanda. Bisitahin nyo lamang mga lolo at lola. Kaya naman po, mga senior citizen, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto mong i-miyembro, pwede po i-click po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ng mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button
na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.